Kamusta mga kababayan? Ako si #WalkWithLan at welcome sa ating political deep dive na puno ng katotohanan, konting ngiti at maraming pag-aaral. Ngayon pag-usapan natin ang mainit na balita mula sa Senado, ang resolusyon na sumusuporta kay Senate President Cheese Escudero bilang leader ng 20th Congress. Pero teka, hindi lang ito tungkol sa boto-boto, ito'y tungkol sa kapangyarihan, politika, at kung paano ito makakaapekto sa ating mga Pilipino, lalo na sa inyo, mga OFW sa Dubai, Riyadh, Toronto at Hong Kong. Kung bago ka rito, layunin natin na maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang kababayan ang ma-inform natin tungkol sa politika ng Pilipinas. Kaya i-click mo na ang subscribe button ha. I-like at i-share sa mga kaibigan mo sa Qatar, Singapore o kahit saan sa mundo. Kung gusto mong suportahan ang content natin magpadala ng super thanks please kahit maliit. Malaking tulong para mapanatili ang ganitong klasing talakayan. Ngayon, bakit nga ba maiinit ang laban para sa Senate presidency? Si Cheese Escudero may 13 senador na daw ang sumusuporta sa kanya. Ayon kay Senador Joel Villanueva, pero may mga bulong na gusto siyang alisin, lalo na ang grupo ni Senator Mig Zubiri at dating Senate President Tito Soto. Ano ang nangyayari at bakit mahalaga ito sa atin? Lalo na sa mga kababayan natin sa Metro Manila, Cebu, Davao at maging sa Jeddah at Sydney. Halina't alamin natin. Mga kaibigan, ang Senado ng Pilipinas ay parang laro ng chess. May diskarte, may galawan, at minsan may mga sorpresang checkmate. Si Senate President Francis Cheese Escudero ay kasalukuyang may hawak ng gavel. Pero may mga senador na gustong-gusto ng agawin ito. Ayon sa balita, 13 sa 24 na senador ang sumusuporta kay Escudero. Kabilang na sina Joel Villanueva at JV Ejercito. Pero teka, si Senator Mig Zubiri kasama ang tinatawag niyang veteran bloc na binubuo ni na Senator Tito Soto, Loren Ligarda at Ping Lacson ay gustong-gusto na siyang palitan. Bakit nga ba ito mahalaga? Ang Senate presidency ay hindi lang basta nakaupo sa taas ng plenaryo. Siya ang may kontrol sa daloy ng mga batas, sa mga investigasyon at maging sa impeachment trials like the one involving Vice President Sara Duterte. Speaking of which, maraming nagtatanong, bakit parang hinintay natin ang 20th Congress para magpatuloy itong impeachment trial na ito? Is it a delay tactic or is it just Senate procedure? Let's break it down. Si Escudero ay sinisisi ng ilan tulad ni Senator Risa Hontiveros dahil sa pagka-delay ng impeachment trial ni VP Sara. Ayon sa kanya, kaya't kailangan ng mag-oath ang mga bagong senador para simulan na ito. Pero sabi naman ni Escudero, kailangan muna mag-convene ang 20th Congress bago magpatuloy. So sino ang tama? At bakit parang laging may drama sa Senado? Alam nyo, kung ang Senado ay teleserye, ang title nito ay Ang Huling Gavel. Pero seryoso mga kababayan, ang mga ganitong labanan ay hindi lang tungkol sa posisyon, tungkol ito sa kapangyarihan na magpapabago sa ating mga batas at buhay. Kaya't i-like mo na ang video natin at i-comment, Team Cheese o Team Tito ka ba? Si Francis Cheese Escudero ay hindi baguhan sa politika. Siya ay dating congressman, senador at ngayon ay Senate President. Kilala siya sa kanyang charm, talino at diskarte. Pero may mga nagsasabi rin na masyado siyang maingat lalo na sa mga usapin ng impeachment. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, kung ngayon ang eleksyon para sa Senate President, siguradong panalo si Escudero, pero bakit may mga gustong-gusto siyang alisin? Isang dahilan ang kanyang pamumuno sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sabi ng kanyang critics, tulad ni Zubiri, parang dictatorship daw ang estilo ni Escudero. Pero teka, tignan natin ang kabilang panig. Sabi naman ng mga supporters niya, tulad ni Villanueva, si Cheese ang nagdala ng maraming accomplishments sa Senado like passing bills on tax relief at local autonomy. So dictator ba siya o dedicated leader lang? Isang araw sa isang press conference sa Senado, tinanong si Escudero tungkol sa impeachment. Sabi niya, kung gusto niyong magmadali,
magmadali kayo sa korte, hindi sa Senado. Natawa ang mga reporters, pero sa likod ng ngiti, may malalim na diskarte. Ang tanong, ang tanong, para kanino ang discarding ito? Ngayon, pag-usapan natin ang kabilang panig, ang grupo ni Senator Big Subiri at dating Senate President Tito Soto. Si Soto, na dating nanguna sa Senado noong 18th Congress, ay gustong-gusto na raw bumalik sa pwesto. Sabi ni Subiri, silang apat, siya, Soto, Ligarda at Lacson ay bumubuo ng veteran bloc na gustong ibalik ang independence ng Senado. Pero teka, ano nga bang ibig sabihin ng independence na ito? Ayon kay Subiri, masyado raw sumusunod si Escudero sa Malacanang, lalo na sa usapin ng impeachment. Pero sabi naman ng kampo ni Escudero, it's all about following the rules. Ang tanong, sino ang tunay na may numero at bakit parang laging may sibling rivalry sa Senado, lalo na may mga magkapatid tulad ng Cayetanos, Tulfos at Estrada at Villar at Villar sa 20th Congress. Alam nyo, kung ang Senado ay pamilya, parang si Cheese ang kuya na laging may plano. Pero si Tito ang cool na tito na gustong-gusto ng mga pamangkin. Pero seryoso mga kababayan ang labanang ito ay magdidesisyon kung sino kung sino maghahawak ng direksyon sa ating batas, ng ating batas. Kaya i-share mo na ito sa mga kaibigan mo sa Singapore, Dubai o kahit sa Calgary. O ngayon, pag-usapan natin ang elephant in the room, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa balita, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mainit ang laban sa Senate presidency. Si Escudero ay sinisisi dahil sa pagpapadala ng articles of impeachment pabalik sa House. Na para ba sinasabi, ayusin nyo muna yan. Pero sabi ni Senator Rizon Tiveros, kailangan nating sumulan ang trial dahil constitutional duty ito ng Senado. Ang tanong, bakit parang hinintay natin ang 20th Congress para magpatuloy ito? Sabi ni Escudero, kailangan muna mag-convene ang bagong Kongreso. Pero sabi ng kanyang critics, delay tactic daw ito. Ano ang katotohanan at bakit mahalaga ito sa atin, lalo na sa mga OFW na umaasa sa gobyernong transparent? Kung titignan natin ang ibang bansa tulad ng United States, ang impeachment trials doon ay mabilis kapag may political will. Pero sa Pilipinas, parang teleserye. May plot twist, may commercial break at may cliffhanger. Kaya't mga kababayan, i-comment nyo nga, dapat bang magmadali ang Senado o tama bang maghintay? Ngayon, bakit mahalaga ang labanang ito sa ordinaryong Pilipino? Simple lang, ang Senate President ang magdidesisyon kung ano ang mga batas ang uunahin, kung paano harapin ang mga isyong tulad ng inflation, education, at maging ang overseas workers' welfare. Si Escudero ay may mga panukalang batas tulad ng pag-aalis ng bank secrecy para sa public officials. Maganda ito para sa transparency, pero si Soto naman ay kilala sa kanyang mga batas para sa masa tulad ng mga labor reforms. O kung ikaw ay nasa Quezon City, Davao o kahit sa Abu Dhabi, ang mga desisyong ito ay makakaapekto sa iyo. Halimbawa, kung magpapatuloy ang impeachment trial ni VP Sara, magkakaroon ba ng mas malalim na investigasyon sa korupsyon o magiging political circus lang ito? Mga kababayan kung gusto nyong updated sa ganitong mga balita, i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell. Magpadala rin ng super thanks please para mas marami pa tayong makover na ganitong mga issue. Sa mga nasa Toronto, Sydney o Riyadh, i-share ito sa mga kapwa OFW. Mga kababayan, ang labanang sa Senado ay hindi lang tungkol kay Cheese Escudero o Tito Soto. Ito'y tungkol sa kinabukasan ng ating bansa. Si Escudero ba ang magpapanatili ng stability o si Soto ang magdadala ng bagong direksyon? Ang mahalaga bilang mga Pilipino, kung nasa Metro Manila, Cebu o kahit sa Dubai at London, kailangan nating bantayan ang mga ganitong issue. Kaya't mga kaibigan, i-click ang subscribe button, i-like at i-share sa inyong mga kaibigan sa Qatar, Singapore at Hong Kong. Layunin natin ang 100,000 subscribers para mas marami pang kababayan ang ma-inform natin Kung gusto nyo mag-ambag, magpadala ng super thanks please. Malaking tulong ito para sa aming team. Anong inyong opinion? Team Cheese o Team Tito?
i-comment sa baba ha at sabihin kung saang lungsod ka galing, Quezon City, Davao o kahit sa Jeddah. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na Deep Dive. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas!